Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ang araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta na siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y nagpakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila'y hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito, pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda sa ating unang pagbasa, pinagbilinan si Pedro at si Juan na mga matatanda ng bayan na wag nang ipahayag tungkol kay Jesus o itigil na lang nila. Pero ang sagot nila, hindi namin maaaring ipahayag ang aming nakita at narinig. Maganda paalaala din sa atin ito bilang Kristiyano, na bilang saksi ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin, kung paano natin nakita na ang Diyos ay patuloy na gumabay sa atin, ang Diyos na muling nabuhay ay gumalaw sa buhay natin. Iba siguro sinagot ang ating mga panalangin o matagal na nating pinagdarasal o sa panahon na tayo ay tila'y baksak na at naramdaman natin ang presensya ng Diyos, naramdaman natin ang presensya niya sa buhay natin. Sabi nga ni Pedro at ni Juan, imposibleng hindi namin ito ipahayag. At magandang hamon ito sa atin bilang mga Kristiyano ngayon, na sana yung pananampalataya natin ay walang takot nating ipahayag. Aminin natin, tayo mga Katoliko, dito tayo medyo nangihina. Walang problema, nagdadasal tayo, nagsisimba, pero ang karamihan hanggang dun lang.
dasal, simba. Nalimutan natin ang isang mahalagang bahagi ng ating buhay Kristiyano. Yung ating pagbabahagi ng pananampalataya. At sana yan po ang ibahagi natin bilang Kristiyano ngayon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya na ibahagi ang ating pananampalataya sa iba. Huwag tayong mahiya na ikwento ang kwento ng pananampalataya natin. Kung paano natin naramdaman si Jesus na muling nabuhay, lalo na sa panahon na napanghihinaan tayo ng pag-asa at pananampalataya. Kung paano sinagot ng Diyos o pinatnubayan niya ang ating mga pangangailangan. Ito yung kwento natin ng pananampalataya eh. Ito yung kwento natin kung paano natin nasaksihan ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Sina Pedro at Juan, sila ay talagang close in ni Jesus. Nakita nila ng sarili nilang mga mata ang kabutihan na ginawa ng Diyos. Hindi lang para sa kanila, pero kundi sa lahat. Kung paano nagpahayag si Jesus ng mabuting balita, sila ang naging saksi sa lahat ng to. Tayo rin, naramdaman din naman natin ang Diyos sa ating buhay. Nakita natin ang pagkilos ng Diyos. May kanya-kanya tayong kwento ng pananampalataya. May kanya-kanya tayong kwento ng ating debosyon kay Jesus. Kaya maganda rin paalala sa atin at imbitasyon. Tulad ni Juan at ni Pedro, imposibleng hindi natin ipahayag ang ating mga nasaksihan. Kung paano natin nasaksihan ang galaw ng Diyos sa buhay natin, ibahagi natin ito, ikwento ito. At higit sa lahat, ang ating pananampalataya din mismo. Huwag nating ikahiya na ibahagi ito sa iba. Lalo na siguro sa mga magulang na naririto. Huwag kayong mahiya na ibahagi ang inyong pananampalataya sa inyong anak. Huwag kayong mahiya na samahan silang magdasal. Huwag kayong mahiya na samahan silang magrosaryo. Huwag kayong mahiya na samahan sila at isama sila sa inyong pagsisimba. Kahit yung simpleng gawain lamang na yun, simpleng pagdarasal, pagrosaryo, magkakasama nagsisimba, na ipapahayag nyo na sa kanila ang inyong pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Dito tayo tinatawag ni Jesus ngayon, ibahagi ang ating nasaksihan, ibahagi ang ating pananampalataya sa iba. Hindi lang para sa akin ang pananampalataya, pero kung gusto mo lumago ang pananampalataya mo, simulan mo ito sa pagbabahagi ito sa iba. At ang tao nagbabahagi ng kanyang pananampalataya sa iba, lumalago din ang kanyang pananampalataya. Kung gusto niyo malaman, paano mangyayari yun, Father? Ang sagot ko lang sa iyo ay, subukan mo muna. Subukan mo at tignan mo paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Kung paano palalakasin ng Diyos ang iyong pananampalataya dahil sa iyong pagbabahagi nito sa iba. If you want to grow in faith, start by sharing your faith. Ito ang ginawa ni Pedro at Juan. At ito din ang imbitasyon sa atin lahat ngayon. Bilang Kristiyano, bilang mga nananalig kay Jesus, bilang nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin, ipahayag, ibahagi si Jesus sa iba. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalig tayo ngayon sa Diyos na ating Ama, sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay,
upang makibahagi sa ating buhay. Lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Ang ating itugon, Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus.